Itatry natin itong mga prutas na first time ko lang matitikman sa buong buhay ko. Let's go! So, unahin natin to. Hindi ko alam kung anong tawag nito. Akala ko nung una mangga siya, pero hindi siya mangga. Tignan nyo naman. At walang nakalagay dito, guys, kasi hindi ko mabasa kung anong klaseng prutas to. Pero ito siya. Kanina, guys, akala ko kompleto siya. Pag uwi dito, guys, 5 na lang natira. So, yun, guys, taste test. Meron siyang malaking buto sa loob. Kalasan niya yung hinog na papaya. Next naman, itong red plum. Matagal ko na itong gustong matikman, guys, pero wala akong mahanap nito sa Pinas. Finally, matatry ko na din siya. Para siyang apple na maliliit version. Ayan, tignan nyo. Taste test! Oh! Sobrang asim! Ito pala lasa ng plum. Hindi ko alam kung pwede na siyang kainin, pero para siyang, mukha naman siyang hinog na, pero ang asim niya. Para kung kumakain ng mangga. Next naman, guys, itong Mia Sibon or Mia Kibon. And first time ko din itong matatry, guys. Para din siyang apple na dark lang. So, ayan, taste test. Uy, mas better ito. Matamis. Guys, kalasan niyo yung apple. Next naman, guys, itatry natin to. Hindi ko alam kung anong tawag dito, guys, pero nakita ko lang to kaya binili ko siya. Sobrang na-curious talaga ako dito, guys, kasi first time ako nakakita ng ganito. So, yun, guys, dahil wala akong kutsilyo dito sa hotel, kakagating ko na lang to. Sobrang pait! Sobrang pait, grabe. Hindi ko to kayang kainin, guys. Oo. Next naman, guys, itong hindi ko din alam, guys, pero ayan, first time siya sa paningin ko. Ayan, sana hinog na to. By the way, guys, lahat ng to, guys, ng mga prutas, nabili ko ng $1,762 or kung nasa pera natin to, mahigit 3,500. Oo, ganun siya kamahal. Nagulat nga ako sa, sa bill ko. So, same sa Singapore, guys. Ako lang din na nag-check out nito. Nag-self-check out ako. Ako lang nag-punch na mga to. At sobrang nakakatuwa, guys, kasi dito sa Taiwan, guys, pwede mo din siyang gawin. So, yun, guys, taste test. Ayan, hatiin lang natin siya. Ay, parang hindi pala ito hatiin. Hindi ko siya nagustuhan, guys, kasi sobrang lambot niya. So, next naman, guys, ito. Hindi ko alam kung anong tawag nito, guys. Nabili ko to ng $100, Taiwan dollars. So, taste test. Ang tamis. Ang sarap nito, promise. Para siyang apple. And last but not the least, hindi ko din alam kung anong tawag dito kasi tignan nyo naman, hindi ko mabasa. Sabi naman, pwede na daw to kainin. So, ito yung tsura niya, guys. Try na natin. Feel ko hindi siya kakagatin. Feel ko bubuksan to. Oh, sabi na eh. Okay. Uy, familiar ako dito. Para siyang yung sobrang asim. Tignan nyo, guys. Gagamitan natin ng kutsara. Tignan nyo. Parang may ganito sa Pinas. Hindi ko alam kung anong tawag. Taste test. In fairness, hindi siya sobrang asim. Sa Pinas kasi, guys, ang gato, kulay yellow siya or orange. Pero dito, color red. Ayun, kaya nanibago ako. In fairness, guys, hindi siya sobrang asim. Saktong-sakto lang. First time ko lang makakatikim ng sobrang mahal na watermelon sa buong buhay ko.
Oo. So, nabili ko to ng 349 Taiwan dollars or kung nasa pera natin, 629 pesos. Oo, tama kayo nang narinig guys. 629 pesos para sa isang piraso na watermelon. Hindi ko alam kung anong meron sa watermelon na to guys kasi parang kasing laki lang siya ng apple. Tignan nyo guys. Sobrang liit lang kaya sobrang na-curious ako kung bakit umabot to ng 600 pesos. Oo, kasi guys, dito sa Pinas guys, makakabili ka na ng malaking melon or watermelon ng mga 300 pesos. Lalong-lalo na sa probinsya guys, makakabili ka na ng sobrang laking watermelon ng 200 pesos. Kakauwi lang namin galing Taiwan, dapat doon ko na to siya tinry, doon ko na to kinain, kaso wala kaming kutsilyo sa hotel. Kaya ayun guys, napilitan akong dalhin to sa Pilipinas. Oo, pero okay na din to guys kasi syempre sobrang mahal ito. Gusto kong ma-enjoy to. Sobrang excited na talaga akong matikman to. Okay, the moment of truth. Ayan, hatiin na natin siya. Oh my gosh. Sana matamis to. Okay. So para siyang ano, hindi pa siya sobrang red. Parang may pagka-orange siya. Pero baka ganito lang talaga yung kulay ng watermelon nila. So ayan guys, hindi siya seedless. Ayan. So ayan guys, the moment of truth. Taste test. In fairness, parang na-meet yung expectation ko. Nga pala guys, nilagay ko muna to sa ref guys para lumamig siya. So ay lagyan natin ng konting asin. Mas tumatamis kasi siya pag may asin. Sa totoo lang guys, wala namang masyadong special sa watermelon na to. Parang pangkaraniwan lang din siya ng watermelon na natitikman natin dito sa Pinas. Oo, pero syempre dahil curious ako, gusto ko talaga siyang matry. Matamis siya. In fairness. Pero guys, kung tatanungin niyo ako kung worth it ba siya, para sa akin guys, hindi. Pero kung gusto nyo ma-experience to, gusto nyo maka-experience ng watermelon sa Taiwan na ganito kaliit at ganito kamahal, okay din siya na i-try nyo guys. Pero para sa akin guys, hindi siya worth it. Parang ito na yung last ko na bili ng ganito kaliit na watermelon na sobrang mahal. Oo. So next naman natin ita-try guys, etong mangga nila na sobrang laki guys. Kung gaano kaliit yung watermelon nila guys, ito naman yung kinalaki ng mangga nila. Tignan nyo guys. Oo, mas malaki pa sa mukha ko. At nabili ko pala to ng $199 or kung nasa pera natin around 300. Hindi ko sure, nakalimutan ko na. Basta nasa 300 pesos lang to. So ang dahilan talaga guys, bakit binili ko to guys? Kasi parang magkahugis kami at parang akala ko kapatid ko. Charot. Try na natin siya guys. May napanood ako guys kung paano nila binabalatan yung mangga nila. So ayan guys, hinihiwa nila dito. Yan. Dito sa gitna. Okay, ganyan. And then, iniikot. Okay. Ayun! And then, ganyan nila kinakain yung mangga nila. In fairness, matamis. Matamis siya guys, in fairness. Wala din masyadong special guys. Parang kalasa lang din ng mga mangga natin dito sa Pinas. Ayan. So, dito naman, okay, ang taba lang ng laman, no? Sarap. Ayan. Lagyan natin ng asin konti. Hindi ko alam guys. Ako lang ba? Or weird lang ako? Kasi nilalagyan ko talaga ng asin yung mga kinakain ko kasi parang mas sumasarap siya. Ayan. Okay. In fairness, masarap siya. So may nakita ako guys dito sa Taiwan na tanghulo. Sobrang sikat ito sa TikTok kaya gusto ko siyang i-try. Hindi pwedeng hindi ko siya i-try. Ayan. Ano to? Ano to? Is this grapes? Tomato. Tomato daw? Tomato. Okay. Wala, first time kong makatry ng tomato na ano. How much?
70. Okay. Try natin. Try mo. Isa lang. Try. So, tatry ko tong tomato na ano. Tomato na tanghulo. Ayan. Akala ko kanina grapes. 1. Uy. Alam, ano kayang lasa nito? Thank you. Ano kayang lasa ng tomato na ano? Tomato na tanghulo. Taste test. Let's go. Bago yan guys, meron sila dito ng ano. Grapes at saka strawberry. Ayan. Pero unahin muna natin ito. Tomato tanghulo. Weird. Masarap siya. Masarap siya. Hindi mo lasa yung ano, yung kamatis. Ah, hindi ko mahilig sa kamatis ha, pero ang fairness masarap. Uy, masarap siya. Yung buhok ko. Promise, kung hindi mo alam na kamatis to, baka isipin mo ano to? Ano? Grapes. Promise. How much? Ah, 70. Okay. Same price sila, guys. 70 din yung ano. 70 din yung ano nila. Strawberry. Babayad na tayo. Uy! Sasha. Nagdugo. Ito naman guys, ito talaga yung tanghulo na sikat. Strawberry. So first time makakakain ng authentic na tanghulo. So taste test. Mmm! So 70 times 1.79. Oh, 125 yung isang stick. Itatry natin itong mga pagkain na nabili ko sa Taiwan. Let's go! Nagulat ako guys kasi ganito pala yung lollipop nila. Ayan, nabili ko pala to sa Jofen Old Street nung nagpalipad kami ng lantern. Ayan, nabili ko pala to ng $40. Okay. So, ang nabili ko si Pikachu. Pikachu ata to. Ayan, taste test. Masarap siya. Pero, yung amoy niya parang amoy sunog. Kapag naamoy mo siya guys, parang may nasusunog na ano, na asukal. Parang ganon. Yung tamis niya guys, saktong-sakto lang. Hindi masyadong matamis. Hindi ko alam kung kailan ko ito mauubos. Next naman, try natin tong preserved duck eggs. Ayan. So, nabasa nga siya sa biyahe, no? Ayan. First time ko itong matatry, guys. Actually, para siyang balot. Para siyang balot. Oh my God, kadiri. Oh my God, para hindi ko to kayang kainin, ah. Iba yung tsura niya, guys. Para siyang ano, century egg. Grabe, ang lansa. Grabe, hindi naman sa pag-iinarte, pero iba talaga amoy niya. Sobrang lansa. Pero itatry ko pa din to. Para sa inyo. Wait lang, kukuha ko ng asin. So, meron akong asin dito at saka suka. So, tatry natin siya. Sana masarap to. Okay, sinawsaw ko lang siya sa suka and then asin. Okay, let's go. Okay. Kaya naman. Para siyang balot, guys. Pero ito kasi siya, ibang klase kasi sobrang lambot sa loob. Pero in fairness, kaya ko naman siyang kainin. Hindi ko lang alam sa inyo. Next naman, itong Yuki and Love. Ay, hindi ko mabasa yung nakalagay. Okay.
Ayan, so para pala siyang lumpia. Okay, so ito siya guys. Para siyang lumpia. Okay, tatry natin siya. Okay. Okay. Strawberry flavor. Taste test. Oh, pwede na. Masarap siya. 3 box yung binili ko guys. At yung 3 box na yun, nabili ko siya ng $400. Next naman, try natin tong shallot egg roll. Sana masarap to. Mas malalaki to. Tignan nyo. Taste test. Ang lambot niya. May kalasa siya pero hindi ko lang maano. Yung para mga hopya. Alam niyo yung hopya na bilog na nabibili dito sa Pilipinas. Para siyang ganun. Wala masyadong special dito. Next naman, try natin tong pineapple cake. Okay. Hilig na sa mga biskwit. Okay. Amoy ko na yung pineapple. Taste test. Hindi ko masyadong malasan yung pineapple. Para kung kumakain ng fudgy bar. Next naman, try natin tong choco. Okay. Taste test. Sobrang chewy niya. Parang kalasa niyo yung chocolate na Goya. Next naman, try natin to. Yun. Sana masarap. Wow. Sobrang bango niya, guys. May mga mochi na binibenta dito, guys. Pero, first time ko makatikim ng milk flavor. In fairness, parang sa lahat, ito yung pinaka-paborito ko. Kasi ang sarap niya. Taiwan Cocoa Balls. 2 yung binili ko. Parang sinira ko ata to. Ayun. Okay. Ito siya. Parang siyang candy. Ita-try natin. Na ano siya, guys? Natunaw siya. Oo. Pero ita-try pa din natin. Let's go. Kalasan nyo yung Toblerone, guys.